Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako Dahil Gusto Kong Magkaroon Ka ng Isang Bagong Mundong Bubuuin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Parang pamilyar sa akin ang matandang lalaki yun. Nagbebenta ng kanin at ulam sa mga construction worker. Oo nga. Parang si Tatay Victorio yun. Siya nga. Teka, lalapitan ko siya. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan malaman ko kung nasaan si Christine at kung bakit hindi sila nakarating sa araw ng aming kasal. Teka, baka mukhang aalis na siya. Habulin ko. Tatay Victorio! Tatay Victorio! Arman, anong ginagawa mo dito? Kasama ho ako sa mga engineer na namamahala sa construction ng mga tulay rito. Kayo, anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Taga rito talaga kami sa Davao. May maliit kami lupain dito. Hindi ko inaasahan ang pagkikita natin ito. Kaya sige na, nagmamadali ako. Sandali lang. Ha? Sasama ako sa iyong pag-uwi. Matagal ko na kayong minahanap. Kaya hindi ako papayag na basta na lang tayong maghihiwalay nang hindi ko nakikita si Christine. Sa pagkakataon ko lang ito malalaman ng tunay na dahilan ng kanyang paglayo. Ang totoo, Armand. Matagal ko na rin gustong gumawa ng paraan para malaman mong sitwasyon ni Christine. Naaawa na rin ako sa anak ko Pero siguro nga, sinadya ng pagkakataong magkita tayo ngayon
para malaman mo na ang katotohanan. Ano pong katotohanan ang dapat kong malaman? Ano ho? Hindi mo na ako dapat pang hinanap, Arman. Dahil ngayon nakikita mong kalagayan ko na nakaasa na lang sa wheelchair. Wala nang lakas ang buong katawan ko. Sabihin mo na tama lang ang ginawa kong pagtalikod sa ating kasal. Christine, hindi mo dapat hinsgahan ang kakayahan kong mahalin ka. Sa kabila ng naging sitwasyon mo ngayon, kung alam mo lang na halos ikamatay kong paglayo mo. Spinocerebellar degeneration disease ang sakit ko, Arman. Isang sakit na hindi alam ang lunas. At habang tumatagal, lalong lumalala. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagpanaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Christine, ito na nga pala si Darwin. Binili ko siya ng kompletong gatas para hanggang mamayang gabi. Mama! Pakibigay na lang siya kay Tay. Maraming salamat. May anak ka na. Oo, Arman. At yung lalaking umalis, siya ang ama ng anak ko. Kaya umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang pananahimik namin Christine. dito. Umalis ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, bakit hindi mo ipinagtapat kay Arman na anak niya si Darwin? Para ano, Tay? Para gawin niyang dahilan ng kalagayan ko para kunin sa akin si Darwin? Ikamamatay ko kapag nawala sa akin ang anak ko. Pero alam mo, hindi ganoong klaseng tao si Arman. Kaya kung ako ang magpapasya, karapatan niyang makilala ang kanyang anak. Hindi na niya dapat pang malaman ang tungkol kay Darwin. Ayoko na rin gumulo pa kasalukuyin niyang buhay. Kung ano man meron siya ngayon. At saan mo dadalhin ang mga alahas ko, Bernadette? Mama? I'm asking you! Saan mo dadalhin ang mga alahas ko? May kausap akong isang customer. Gusto niya makita yung mga alahas natin. Mahusay siyang magbayad. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga alahas ko nang hindi ko alam. Ibalik mo lahat ang mga iyan sa kaha. Balik mo! No way, Ma! Kailangan ko mga ito ngayon. Kaya paraanin niyo ako, okay? Magbalik ka rito! Bernadette! Akin na ang mga alahas ko! Ibalik mo ang mga iyan dito! Ano ka mo? Alam na ni Consuelo na ikaw ang kumukuha ng mga alahas niya?
Kaya nga, huling pagkikita na natin ito, Roger. Anong huling pagkikita? Nahuli na ako ni Mama. Sa palagay mo ba, hahayaan na lang niya maubos sa mga alahas niya? Eh, kung isumbong niya ako kay Arman. Wala akong pakialam. Kung magsumbong pa sa anak niyang tanga matandang yun. Aray ko! Huwag ka magbibiro, Bernadette. Baon ako sa utang sa kasino, kaya hindi ka pwedeng basta na lang umayaw. Kailangan ko ng malaking halaga. Aray ko! Narinig mo? Ayoko na nga! Ayoko na! Sawa na ako sa mga panluloko ng tao! Gusto ko na ng maayos na buhay. Bakit hindi mo maintindihan yan? Ayos na buhay pala, ha? Eh kung pasabugin ko ang ulo mo ngayon sa pamamagitan ng baril na ito, sa palagay mo ba, makakapabuhay ka pa ng maayos kung patay ka na? Sige! Iputok mo yung baril mo! Kala mo ba, natatakot ako? Bukas ng gabi ang huling taning sa akin nung pinagkakautangan ko sa kasino. Kaya magdala ka rito ng kalahating milyong bukas ng hapon. Kapag hindi ka tumupad, hahantingin kita kahit saang impyerno ka pa magtago. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, pangatlong araw na po ito. Taas-taas na po na lagnat niya. Suka rin siya ng suka. At saka tingnan niyo po, ay lumalabas na mga pantal-pantal sa balat niya. Kailangan na natin siyang itakbo agad sa ospital. Ganyan ang mga sintomas ng dengue. Baka na-dengue na nga ang apo ko, ah. Tumawag na po kayo ng tricycle, Itay. Oo. Tumitirik na ang mata ng anak ko. Hihintayin niyo ako dyan. Babalik agad ako. Bernadette, tumakbo ka hanggat may tatakbuhan ka. Dahil kapag nahuli, at yung mga mata mo, pasasabugin ko sa baril ko. No! Wala na pala ako lulusutan dito. Corner ako ni Roger! Dead end! Boom! Roger, please. Please. Hayaan mo na ako magbagong buhay. Magbagong buhay? O gusto mo lang suluhin ang pagdiskarte sa kayamanan ng asawang bigyanan? Hindi, mali iniisip mo. Gusto ko na talaga nakatahimikan. Magkaroon ng maayos na pamilya. Dahil sa hindi mo pagtupad sa usapan natin, alam mo bang hinahanting ka rin ako ng mga pinagkakautangan ko? Pero bago nila ako mapatay, ikaw munang itutumba ko. Roger, wag maawa ka sa akin. Pasensya na, Bernadette. Wag. Pero ganito ako maawa. Oh my God! Si Bernadette! Si Bernadette ang sinasabi sa balita na pinatay ng kanyang lover sa isang dead-end street sa Pasay. Oh, I can't believe this! All the while, niloloko ba niya si Arman?
Ano-ano ang mga revelasyong malalaman ni Consuelo sa pagkamatay ni Bernadette? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, may pangako. Ang bukas.